Malugod na pagbati sa inyong lahat, mga ginigiliw naming taga-subaybay, maligayang pagbabalik sa ating channel na Kwento ng Pamilya. Sa aming hapunan para sa ika-6 na anibersaryo ng aming kasal, itinaas ng aking asawa ang kanyang baso upang mag-toast. Ang akala ko ay para sa aming pagmamahalan, ngunit laking gulat ko nang sabihin niyang ang toast ay para sa kanyang pagiging malaya, binata at naghahanap muli. Habang ako ay nakaupo, tulala at hindi makapaniwala sa aking narinig, inabutan niya ako ng isang kahon. Sa loob nito ay isang t-shirt na may nakaimprentang masakit na mensahe. 6 na taon ng pagkabigo. Nakita ko ang pagtaas din ng baso ng kanyang inang si Doña Berta, habang ang kanyang amang si Don Ricardo ay may nakakalokong nangisi sa kanyang labi. Sa halip na umiyak o tumakbo palabas, tumayo ako. Huminga ako ng malalim at gumawa ng isang anunsyo na nagpatigil sa mundo ng bawat tao sa loob ng restauran para sa pagiging malaya, binata at naghahanap muli. Umalog ang champagne sa aking baso nang padabog na ibinangga ni Jose ang kanyang kupita dito. Tinitigan ko ang lalaking naging asawa ko sa loob ng 6 na taon. Para akong naging bato sa aking kinauupuan habang ipinapahayag niya ang kanyang kalayaan sa harap ng buong restauran. Ang gabing dapat sana ay selebrasyon ng aming anibersaryo ay naging entablado ng aking pampublikong pagbitay. May halong dramatikong pagkilos na inilabas ni Jose ang isang gift box mula sa ilalim ng mesa. Ang mga mata ng kanyang inang si Doña Berta ay kumikinang sa malupit na pananabik, habang ang mukha naman ng kanyang amang si Don Ricardo ay nakangiwing may halong matinding panghahamak. "Buksan mo, mahal," udyok ni Jose. Ang kanyang boses ay tumutulo sa peking tamis na dati aking kinahuhumalingan. "Espesyal ko yang ipinagawa para sayo." Nanginginig ang aking mga daliri habang inaangat ang takip ng kahon at tumambad sa akin ang isang nakatuping itim na t-shirt. Nang dahan-dahan ko itong ibuka, ang malalaking puting letra ay sumigaw ng katotohanang nais nilang ipamukha sa akin. 6 na taon ng pagkabigo. Tila tumagilid ang buong restauran at umikot ang paningin ko. Ang realidad ay bumuhos sa aking katawan na parang nagyeyelong tubig. Ang sandaling ito, ang pampublikong kahihiyang ito, ay matagal na palang plano. Kung babalikan ko ang nakaraan, dapat ay nakita ko na ang mga senyales. Ang mga bitak sa aming pagsasama ay hindi lumitaw sa loob lamang ng isang gabi. Bagaman, naging dalubhasa ako sa pagbubulag-bulagan sa mga ito. Nitong nakaraang taon, naging lalong malamig at malayo ang loob ni Jose sa akin. Ang kanyang pag-uwi ng hating gabi mula sa opisina ay dumalas ng walang malinaw na paliwanag. Ang aming mga pag-uusap na dati puno ng tawanan ay naging tungkol na lang sa mga bayarin sa kuryente at iskediul sa bahay. Ang dating ningas na nagbuklod sa amin ay naging malamig na abo na lamang. "Nag-overtime ka na naman?" Tanong ko 3 buwan na ang nakararaan habang pinapanood siyang ayusin ang kanyang kurbata sa salamin ng aming kwarto. "Malaking kliyente," bulong niya nang hindi man lang tumitingin sa aking mga mata. "Huwag mo na akong hintayin, mauna ka nang matulog." Napansin ko ang kanyang pabango ng gabing iyon. Hindi ito ang kanyang karaniwang amoy, kundi isang bago at mamahaling pabango. Kapag umuuwi siya lampas hating gabi, dumidiretso siya sa banyo para maligo bago tumabi sa akin, sa kadahilan ng mainit at maalikabok daw sa opisina. Tinanggap ko ang lahat ng kanyang palusot dahil ang alternatibo ay ang tanggapin ang masakit na katotohanan. Nagumuguho na ang aming pagsasama. Naglaho na ang aming intimasiya. Ang mga hawak ni Jose ay naging formal at mabilis. Ang kanyang mga halik ay daplis lang at walang pagmamahal. Kapag sinusubukan kong maglambing, sasabihin niyang pagod siya o stressed at tatalikod para mag-scroll sa kanyang telepono habang nakatalikod sa akin. Masakit ang pagtanggi, pero ibinaon ko ang sakit sa ilalim ng mga dahilan tungkol sa pressure sa trabaho. Tuwing linggo na dati ay inilalaan namin sa pagluluto ng almusal ng sabay, nagsimulang mag-schedule si Jose ng golf kasama ang kanyang ama o mga networking brunch kung saan hindi ako imbitado.
Naging tahimik ang bahay sa kanyang pagkawala at natagpuan ko ang aking sarili na kinakausap nang malakas ang hangin, marinig lang ang boses ng tao. Dapat magplano tayo ng espesyal para sa ating anibersaryo. Mungkahi ko 6 na linggo bago ang pangyayari, sinusubukang buhayin ang kung anuman ang natitira sa amin. Sige, pagsang-ayon niya na may nakakagulat na sigla. Ako na ang bahala sa lahat. Magiging memorable ito, pangako. Ang tunay na ngiti sa kanyang mukha ay dapat naging babala na sa akin. Sa halip, umasa ako sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Naniniwalang gusto niyang ayusin ang nasira sa amin. Ngunit natuklasan ko ang katotohanan habang ako ay naglalaba. Karaniwang inaalis ni Jose ang laman ng kanyang mga bulsa, ngunit noong araw na iyon may nalaglag na nilukot na resibo nang ihagis ko ang kanyang pantalon sa washing machine. Muntik ko na itong itapon ng hindi tinitignan, ngunit may kung anong nagtulak sa akin na buksan at basahin ito. Galing ito sa isang custom t-shirt shop sa bayan. May petsang 3 linggo na ang nakalilipas. Ang nakasulat sa description, black tea, white print, 6 years of disappointment. Kumirot ang tiyan ko habang binabasa ito muli, hindi ko agad maproseso ang ibig sabihin. Biro ba ito para sa isang kaibigan? Regalo para sa iba? Ngunit ang petsa sa resibo ay tumutugma sa araw na sinabi ni Jose na nagtrabaho siya ng late. Naramdaman ko ang pagyanig ng pundasyon ng aking mundo. Nakaupo sa malamig na sahig ng laundry room, napaliligiran ng maruruming damit, napagtanto kong ang aking asawa ay nagpaplano na ipahiya ako sa mismong araw ng aming anibersaryo. Ang isiping iyon ay tila napakalupit para maging totoo. Ngunit ang ebidensya ay nasa aking kamay, imposibleng maliin ng intindi. Nang gabing iyon, pinag-aralan ko si Jose sa hapagkainan, nagtataka kung paano ang lalaking pinangakuan ko ng aking buhay ay naging estrangherong nagpaplano ng aking kahihiyan. Naghanap ako ng bakas ng taong minahal ko, ngunit nanatiling malayo ang kanyang tingin. Paminsan-minsang sumusulyap sa kanyang telepono na nakatago sa ilalim ng mesa. "Ayos ka lang ba?" Tanong niya nang mapansin ang aking pagtitig. "Ayos lang, perpekto." Pagsisinungaling ko. Tinapatan ang kanyang pekeng ngiti ng sarili kong pagkukunwari. Ang sumunod na revelasyon ay nagmula sa hindi inaasahang mapagkukunan. Nagsimula akong tumambay sa isang maliit na kapihan malapit sa aking opisina para makahanap ng kapayapaan at makaiwas sa tensyon sa aming bahay. Si Mina, isang waitress doon, ay naging pamilyar na sa akin at sa aking mga order. "Mabigat na araw, ma'am?" Tanong niya isang hapon habang inilalapag ang aking latte. "Mabigat na taon," pag-amin ko. Nagulat ako sa aking sariling katapatan. May kung ano sa tono ko ang pumukaw sa kanya, kaya nag-alinlangan siya bago magtanong. "Pasensya na po sa tanong, pero ang apelyido niyo po ba ay Collins?" Nagulat ako sa tanong. "Oo, bakit?" Binabaan ni Mina ang kanyang boses at lumapit ng kaunti. "Nagtatrabaho din po kasi ako tuwing weekend sa Vincenzo's Restaurant. Regular na customer po doon ang mga biyenan nyo." Tumigil siya sandali, tila tinitimbang ang mga salita. "May naririnig po akong mga usapan tungkol sa inyo na hindi maganda at tila hindi makatao." Kumabog ang dibdib ko nang ipaliwanag niya kung paano niya sinisilbihan si Jose, ang kanyang mga magulang, at paminsan-minsan ay isang ibang babae tuwing linggo ng gabi. Ang parehong mga linggo na sinasabi ni Jose na nag-golf siya o nasa networking event. Pinag-uusapan nila ang isang sorpresa sa anibersaryo na may halong malisyosong pananabik na gaganapin sa Vincenzo's, ang mamahaling Italian restaurant na gustong-gusto ng kanyang ina. "Bawal po sana akong makialam sa buhay ng customer," sabi ni Mina. "Pero parang ang lupit kasi masyado. Kung ako po yun, gugustuhin kong may magsabi sa akin." Pinasalamatan ko siya habang nagbabadya ang aking mga luha. Bago siya umalis, nagtanong ako, "Yung babaeng kasama nila, maaari mo ba siyang ilarawan?" "Blonde, nasa mid-30s, laging naka-designer na damit. Wala siya doon kapag nandoon ang asawa mo, kasama lang siya ng mga biyenan mo kapag wala siya. Pero minsan, kumpleto silang lahat." Nag-aalinlangan si Mina. Ang tawag nila sa kanya ay Diana. Diana, ang personal assistant ng biyenan mong si Doña Berta. Nagsimulang mabuo ang mga piraso sa isang nakakatakot na larawan.
Sa halip na kumprontahin at awayin si Jose, nagpasya akong mag-imbestiga ng tahimik. May tumigas sa loob ko, isang proteksyon sa sugatang bahagi ng aking puso. Karapat-dapat kong malaman ang lawak ng kanyang pagtataksil bago ako magpasya ng aking susunod na hakbang. Nagsimula ako sa pagsuri ng aming credit card statements at nakita ang mga regular na bayad sa mga hotel sa mga gabing sinasabi ni Jose na nagtatrabaho siya. May mga biniling alahas na hindi ko natanggap at mga hapunan sa mga restauran na hindi ko napuntahan. Ang bakas ng panloloko ay mas malalim pa kaysa sa inaakala ko. Isang hapon, habang nasa trabaho si Jose, hinalughog ko ang kanyang home office. Nakatago sa likod ng drawer ng kanyang mesa, natagpuan ko ang isang burner phone o sikretong cellphone na naglalaman ng daan-daang text message sa pagitan niya at ng isang taong nakasave lang bilang D. Ang mga palitan ng mensahe ay matalik at detalyado, kabilang ang mga plano para sa kanilang kinabukasan. Kapag natapos na ang anibersaryo, pinag-usapan nila ako gamit ang mga terminong klinikal na parang ako ay isang problema na kailangang lutasin. Nagreklamo si Jose tungkol sa aking pagluluto, aking itsura, at kahit ang aking debosyon sa kanya, na ginagawang katawa-tawa ang aking katapatan. Ang pagbabasa ng kanilang usapan ay parang paulit-ulit na sinasaksak ang aking puso. Bawat mensahe ay panibagong sugat. Ngunit sa ilalim ng sakit, sumiklab ang matinding galit. Sino siya para husgahan ako? Sino sila para gawing libangan ang aking kahihiyan? Kinuhanan ko ng litrato ang lahat, maingat na dinokumento ang bawat pagtataksil. Ano man ang mangyari, hindi ako haharap sa kanila ng walang laban. May mga tanong ka ba tungkol sa proseso? Tanong ng abogado sa diborsyo, sabay abot ng folder ng mga papeles sa kanyang mesa. Nagpa-appointment ako ng pabigla-bigla matapos matuklasan ng cellphone dahil kailangan kong malaman ang aking mga opsyon. Si Ate Yar Sara Reyes ay inirekomenda bilang eksperto sa mga magulo at high-conflict na hiwalayan. Paano ang proteksyon sa pananalapi? Tanong ko, iniisip ang aming joint accounts. Kung gusto mong isecure ang mga ari-arian bago maghain ng kaso, karapatan mo ang iyong patas na parte sa ilalim ng batas, paliwanag niya. Inirerekomenda kong idokumento ang lahat ngayon at ilipat ang iyong parte sa hiwalay na account bago ang anumang komprontasyon. Hindi ito pagtatago ng yaman, ito ay pagprotekta sa kung ano ang nararapat na sa iyo. Ang pulong ay tumagal ng 1 oras kung saan inilatag ko ang mga ebidensyang nakalap ko. Nakinig si Atty. Sara ng walang panghuhusga habang nagsusulat ng mga detalye. Mukhang may planong mapaghiganti ang asawa mo at pamilya niya, obserbasyon niya. Dahil diyan, iminumungkahi kong maging madiskarte kaysa padalos-dalos. Habang idinetalye niya ang mga posibleng hakbang, may nabuong desisyon sa loob ko. Isang malamig at malinaw na determinasyon ang pumalit sa magulong sakit na nararamdaman ko. Hindi na ito tungkol lamang sa pagtatapos ng kasal. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aking dignidad mula sa mga taong nagplanong hubaran ako nito para sa kanilang kasiyahan. Pag-alis ko sa kanyang opisina, tanga ng folder ng mga legal na option, iba na ang pakiramdam ko. Wasak ang puso, oo, pero buo ang loob. Ang babaeng pumasok sa opisinang iyon ay desperada at sugatan. Ang babaeng lumabas ay nagsisimula ng bumuo ng plano para sa isang ganting salakay. Si Jose ay walang ideya sa parating. Wala rin akong ideya noon, hindi pa. Pero alam kong hindi matutuloy ang kanyang toast sa kalayaan ayon sa kanyang plano. Ang aking bagong determinasyon ang nagtulak sa akin. Gamit ang payo ng abogado, nagpasya akong sundan ang pera bago pa man maghinala si Jose. Ang aming checking account ay nagpapakita ng normal na aktibidad. Pero nang maghukay ako ng mas malalim sa aming joint investment portfolio, tumunog ang mga kampana ng alarma. Sa nakalipas na 3 buwan, sistematikong naglilipat si Jose ng maliliit na halaga. Hindi sapat para mag-trigger ng notification, pero malaki ang kabuuan patungo sa isang hiwalay na account na wala akong access. Kakaiba, bulong ko sa sarili habang tinitignan ang transaction history. Isang pattern ang lumabas, 100,000 dito, 75,000 doon. Laging mas mababa sa threshold na na-set up namin para sa alerts.
Ang mga paglilipat ay nagsimula eksaktong 4 na buwan na ang nakakaraan kasabay ng pagbabago ng ugali ni Jose. Tinawagan ko ang aming financial advisor, nagkukunwaring normal ang lahat. Marco, mabilis na tanong lang tungkol sa mga recent transfer mula sa joint portfolio namin papunta sa personal account ni Jose. Oo ma'am. Nabanggit niya na nag-iipon kayo para sa isang malaking sorpresa sa anibersaryo. Masayang sagot ni Marco, halatang walang kamalay-malay. Ayaw niyang masira ang surprise, kaya ayaw niyang magpadala ng statement sa shared email niyo. Nanlamig ang buong katawan ko. Siyempre, ang galing ng palusot. Oo nga pala, nagdodoble check lang ako ng numbers. Magkano na ang nalipat sa kabuuan? Ang halagang sinabi niya ay nagpalambot ng aking tuhod. Halos 4.5 milyon. Halos kalahati ng aming liquid savings ay sistematikong ninakaw na pala. Ang sorpresa sa anibersaryo ay hindi lang t-shirt. Inihahanda ni Jose na iwan akong walang pera at pulubi. Pinasalamatan ko si Marco ng kaswal at ibinaba ang telepono bago pa mahalata ang galit sa boses ko. Nang hapong iyon, nagbukas ako ng hiwalay na account sa ibang bangko at inilipat ang aking personal na ipon, perang minana ko sa aking lola, mula sa aming shared account. Hindi ito kalakihan kumpara sa kinuha ni Jose, pero nagbigay ito sa akin ng sandata at puwang para huminga. Ang paghahanap ng mga dokumento ay nagdala sa akin sa attic, isang lugar na bihirang puntahan. Doon ipinalagay ni Jose ang cabinet na minana niya sa kanyang ama. Sa ilalim na drawer, may isang kahon na may label na pamilya. Sa loob ay mga photo album at clippings ng dyaryo. Karamihan ay nagpapakita kina Doña Berta at Don Ricardo sa mga sosyal na kaganapan, patunay ng kanilang katayuan sa lipunan. Ngunit nakasiksik sa ilalim ang isang maliit na album na may lumang pabalat. Ang mga larawan sa loob ay nagpapakita ng ibang pamilya kaysa sa kilala ko. Si Berta na nakangiti ng totoo, si Ricardo na walang simangot, si Jose bilang teenager na may braces, at sa tabi niya sa halos bawat kuha ay isa pang lalaki na mas matanda ng ilang taon. Binaliktad ko ang album at nakita ang mga pangalan, Jose at Miguel. Summer 1998. Miguel, hindi kailanman binanggit ni Jose na may kapatid siya. Sa ilalim ng kahon, nakita ko ang isang clipping ng dyaryo na may headline, Lokal na estudyante, nanalo ng full scholarship sa Princeton. Ang malabong larawan ay nagpapakita ng isang seryosong binata na kamukha ni Jose pero may mas mababait na mata. Kinilala siya bilang si Miguel Collins, anak nina Ricardo at Berta, nagtapos bilang valedictorian. Isa pang clipping, ang may petsang 3 taon nang lumipas, binabanggit ang rising financial star na si Miguel Collins na sumali sa isang prestihiyosong kumpanya sa New York. Pagkatapos noon, wala na. Parang binura siya sa kasaysayan ng pamilya. 6 na taon kaming kasal at hindi man lang nabanggit ni Jose na may kapatid siya. Ano pa ang itinago nila sa akin? Hindi mo alam ang tungkol kay Miguel? Tinaas ni Aling Puring ang kanyang kilay halos umabot sa hairline. Ang aming kapitbahay ay nasa 70s na at matagal nang nakatira sa tabi ng mga Collins. Kung may nakakaalam ng sikreto nila, siya iyon. Nagdala ako ng homemade pie bilang dahilan ng pagbisita. Nabanggit ni Jose ang kapatid minsan, pero hindi nagkwento. Pagsisinungaling ko ng maayos. Naisip ko lang na isama ang mga childhood photos nila sa album para sa anibersaryo. Ibinaba ni Aling Puring ang kanyang tasa. Ayaw kong makipagtsismisan, pero naging masama ang pamilyang yan sa batang yon. Si Miguel ang matalino, mabait din. Plano ni Ricardo ang buong buhay niya, Ivy League education, tapos papasok sa negosyo ng pamilya. Pero gusto ni Miguel ng sariling landas. Ayon kay Aling Puring, ang huling paghihiwalay ay nangyari nang matuklasan ni Miguel ang kaduda-dudang accounting sa negosyo ng ama at nagbantang ire-report ito kung hindi itatama. Itinakwil siya ng tuluyan. Ang pangalan niya ay bawal nang banggitin sa bahay. At si Jose? Tanong ko, close ba sila? Parang kambal nung mga bata pa. Pero mas kailangan ni Jose ang pagtanggap ng mga magulang niya kaysa kay Miguel, bulong niya habang lumalapit. Nung umalis si Miguel, ibinuhos ni na Ricardo at Berta ang lahat ng atensyon kay Jose. Sinabi kung ano ang pag-aaralan, saan magtatrabaho, pati kung sino ang ide-date.
Kumirot ang tiyan ko. Kung sino ang ide-date, hinaplos ni Aling Puring ang kamay ko ng may simpatiya. Wala silang inisip na sapat para sa natitira nilang anak. Noong dinala ka ni Jose sa bahay, ilang linggong sinabi ni Berta sa lahat na pansamantala ka lang. Naalala mo nung kasal, pinilit nilang palitan ang kulay ng motif mula asul patungong burgundy? Sabi ni Berta sa anak ko, hindi daw sopistikado ang asul para sa litrato ng pamilya Collins. Naalala ko ang pagbabago ng kulay, kung paano ako sumuko para lang walang gulo. Ilan pang desisyon ang minanipula ng pamilya Collins. Kontrolado nila ang lahat sa buhay ni Jose, patuloy ni Aling Puring. Yung trabaho, si Ricardo ang kumilos para makuha niya yon. Yung bahay nyo, si Berta ang nakahanap. Lagi kong iniisip kung alin sa relasyon nyo ang desisyon ni Jose at alin ang orkestrasyon nila. Umalis ako kay Aling Puring na magulo ang isip. Ang buong relasyon namin ay tila kahina-hinala na. Posibleng isa lang akong checkbox sa buhay na plinano ng mga magulang ni Jose. Ang huling piraso ay nahulog sa pwesto pagkalipas ng 3 araw. Binabantayan ko ang mga email ni Jose. Ang password niya ay ang wedding date pa rin namin. Isang palitan ng email kasama ang kanyang ina ang nagpapukol sa akin sa galit. Ayos na ang lahat para sa Sabado, sulat ni Doña Berta. Kumpirmado ang Vincenzos ng 7:00 p.m. Sa tingin ni Ricardo, sobra na ang t-shirt pero hindi ako sang-ayon. Kailangang maintindihan ng babaeng yan na hindi siya kailanman naging kabilang sa pamilyang ito. Maikli ang sagot ni Jose. Ayos lang ang t-shirt, matutuwa si Papa pag nakita ang mukha niya. Nanginig ang mga kamay ko sa galit. Hindi lang orkestrado ni Berta ang lahat, kundi siya pa ang nagtulak para sa t-shirt at sabik na sumang-ayon si Jose. Nalaman ko na hindi lang ako lumalaban sa isang bigong kasal. Kalaban ko ang isang buong sistema ng pamilya na dinesenyong kontrolin at itapon ako. Sa sandaling iyon, natuyo ang huling luha ko. Sa lugar nito ay tumubo ang isang bagay na mas matigas at mas matibay. Kung gusto ng mga Collins ng digmaan, ibibigay ko sa kanila ang isang gera na hindi nila malilimutan. Pero kailangan ko ng kakampi, isang taong nakakaalam ng kanilang taktika mula sa loob. Kailangan kong hanapin si Miguel Collins. Ang paghahanap kay Miguel ay mas madali kaysa inaasahan. Isang simpleng LinkedIn search ang nagpakita na nagtatrabaho siya bilang financial consultant sa Clark, Pampanga, mga 3 oras mula sa aming suburb. Ang profile picture niya ay nagpapakita ng lalaking may panga ni Jose pero may mas maamong mga mata. Nagpadala ako ng mensahe ng gabing iyon. Ako si Elena Collins. Asawa ako ni Jose. May mga bagay tungkol sa pamilya mo na dapat nating pag-usapan. Maaari ba tayong magkita? Sumagot siya kinabukasan ng umaga. 4 na salita lang. Cornerstone Cafe, Linggo, tanghali. Kinabahan ako habang nagmamaneho papuntang Clark. Paano kung mas masama pa si Miguel kaysa sa pamilya niya? Paano kung patibong ito? Pagdating ko sa parking lot, nanginginig ang mga kamay ko. Nakita ko siya agad sa isang sulok na mesa, nakapwesto para makita ang pinto at kalye, senyales ng taong laging nag-iingat. Tumayo siya nang magtama ang aming paningin. Sa malapitan, ang pagkakahawig kay Jose ay mas matindi pero tila ibang tao, parang bersyon ni Jose sa isang mas mabuting universo. Elena, sabi niya, iniaabot ang kamay sa halip na yumakap. Wala kang kamukha sa wedding photo na nakadisplay sa sala nila. Nakadisplay pa rin ang wedding photo namin? Hindi ko maitago ang gulat ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi niya. Tinuturo yon ni Berta tuwing binabanggit kanya, sabay sabing, yan lang ang kinaya ni Jose. Ang kaswal na kalupitan ay dapat hindi na ako ginugulat pero masakit pa rin. Bakit ka nakipagkita? Tanong ni Miguel matapos umalis ang waitress. Pinakita na ni Jose ang tunay niyang kulay, diretsahan kong sabi. Pinaplano niyang ipahiya ako sa aming anibersaryo sa susunod na linggo. Toast para sa pagiging malaya at isang t-shirt na nagsasabing bigo ang aming kasal. Nalaman ko ring inililipat niya ang pera mula sa aming accounts. Ang nanay mo ang nagplano ng lahat. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Miguel pero may tumigas sa likod ng kanyang mga mata. Tunog Berta nga, ang mga dramatikong eksena sa publiko ang espesyalidad niya. Pinag-aralan niya ako. Karamihan sa mga tao ay magfa-file lang ng divorce at aalis.
Sinubukan kong maging mapayapa sa loob ng 6 na taon. Hindi gumana, sinalubong ko ang tingin niya. Ngayon, gusto kong maintindihan kung ano talaga ang kinakaharap ko. Sa sumunod na oras, ipininta ni Miguel ang larawan ng pamilyang akala ko'y kilala ko. Itinayo ni Don Ricardo ang kumpanya gamit ang koneksyon kaysa etika, nandaraya at gumagamit ng sikreto ng iba. Si Doña Berta naman ang nagpapanatili ng respetadong imahe ng pamilya. Ang unang pagkakamali ko ay masyado akong magaling sa math. Paliwanag ni Miguel, may mapait na ngiti. Sumali ako sa kumpanya at napansin ang mga discrepancies sa client accounts. Ninanakawan sila ng paunti-unti sa loob ng maraming taon. Nang kumprontahin niya ang ama, pinalayas siya. Binigyan nila ako ng pagpipilian, sumunod o mabura. Pinili kong mabura. Umalis ako ng gabing iyon, dala lang ang kasya sa kotse ko. Kinaumagahan, frozen na ang bank accounts ko. At si Jose? Tanong ko ng mahina. Tumawag si Jose minsan, 1 linggo matapos akong umalis. Gusto raw niyang marinig ang panig ko. Dumanak ang sakit sa mukha ni Miguel. Tapos narinig ko si Dad sa background na nagtatanong kung sino ang kausap niya. Sabi ni Jose, wala, at ibinaba ang telepono. 12 years ago na yon. Ang kaswal na pagtataksil ay pamilyar. Hindi niya kailanman binanggit na may kapatid siya. Kahit minsan sa loob ng 6 na taon. Tumango si Miguel. Si Jose ay laging gutom sa atensyon nila. Ako ang tagapagmana, siya ang reserba. Hanggang sa nawala ako at nakuha niya ang lahat ng gusto niya, kasama ang buong atensyon nila, na parehong biyaya at sumpa. Kontrolado nila ang lahat, bulong ko, naaalala ang sinabi ni Aling Puring, pati kung sino ang pakakasalan. Lumambot ang tingin ni Miguel. Hulaan ko, sila ang nagpakilala sa inyo? Malamang sinabi ni Berta kung gaano ka-perfect para kay Jose sa loob ng 5 minuto ng pagkikita nyo. Tumagos sa akin ang katumpakan nito. Gusto nila ng taong makokontrol. Isang taong magpapasalamat na masama sa mundo nila at hindi magtatanong. At kapag nagtanong ka na, magsisimula na ang countdown para sa kapalit mo. Nagpatuloy ang aming pag-uusap sa isang parke. Habang lumulubog ang araw, ibinahagi ni Miguel ang higit pa tungkol sa pamilya. May dapat kang makita, sabi niya, inilabas ang isang folder. Ito ang mga orihinal na partnership documents ng Collins Financial. Ayon sa batas, may-ari pa rin ako ng 25% ng kumpanya. At kalaunan, kayo ni Jose ay magmamana ng 25% pagkamatay ni Ricardo. Tinanggal ka niya at walang alam si Jose o walang pakialam, sabi ko. Hindi ko na hinabol. Mas malinis magsimula muli kaysa ipaglaban ang pwesto sa pamilyang ayaw sa akin, sagot niya. Naging regular ang aming pagkikita. Sinabi ko kay Jose na sumali ako sa book club para maipaliwanag ang pagkawala ko. Tinulungan ako ni Miguel na protektahan ang aking sarili sa pinansyal. Ang atraksyon sa pagitan namin ay hindi pinlano. Nagsimula ito sa simpleng mga bagay, pag-alalay, pagdampi ng kamay. Matapos ang ilang linggo, isang gabi na bumabagyo, nanatili ako sa apartment ni Miguel. Ang nangyari sa amin ay hindi paghihiganti. Ito ay 2 taong nasaktan na nakahanap ng kakampi at pag-unawa sa bisig ng isa't isa. 6 na linggo ang lumipas, nag-positive ang pregnancy test. Nakaupo ako sa sahig ng banyo, nakatitig sa pink line. Matagal na kaming hindi nagsisiping ni Jose. Walang duda kung sino ang ama. Tinawagan ko si Miguel. Ang kanyang reaksyon ay hindi paghuhusga, kundi suporta at pagtatanong kung anong gusto kong gawin. Sa sandaling iyon, alam ko na ang batang ito na nabuo sa pagitan ng 2 taong itinakwil ng pamilya Collins ang magiging pinakamalaking ebidensya ng kanilang pagkabigo. Biglang naging malinaw ang gagawin kong anunsyo sa hapunan. Kailangan nating kumilos agad, sabi ni Miguel nang magkita kami kinabukasan. Wala pang 3 linggo ang anibersaryo. Nakausap ko si Vanessa Chua, isang financial advisor. Tinulungan niya akong idokumento ang pagnanakaw ni Jose at ilipat ang kalahati ng natitirang joint savings namin, mga 2.5 million, sa bago kong account. Legal ito, sabi niya. Kung magtanong siya, sabihin mo, nagda-diversify ka lang ng investments. Ang bahay naman ay mas komplikado. Nakapangalan sa aming 2 ang titulo.
Nang mag-business trip si Jose para makipagkita kay Diana, tinawagan ko si Manny Ramos, isang real estate agent. Mabilis ang bentahan ngayon, sabi ni Manny. Mabebenta natin ito ng mas mataas sa binayad niyo 4 na taon na ang nakaraan. Dahil sa pagmamadali ni Jose sa trabaho bago umalis, naisiksik ko ang authority to sell sa tumpok ng mga dokumentong pinapirmahan ko sa kanya. Hindi niya ito binasa. Sa loob ng ilang araw, may buyer na kami. Nang gabing iyon, naghapunan kami ni Miguel sa kanyang apartment. Bumubuo ako ng kaso laban sa Collins Financial, sabi niya, inilalatag ang mga dokumento. Nakipagkita ako sa abogado. May basehan ako para sa malaking demanda. Hindi lang para sa parte ko, kundi sa mga nawalang kita sa loob ng maraming taon. Bakit ngayon mo lang gagawin? Tanong ko. Tumingin siya sa akin ng taimtim at hinawakan ang aking tiyan. Dati pera lang ang usapan. Ngayon, tungkol na ito sa pamana. Para maitama ang lahat para sa higit pa sa sarili ko. Dumating ang kakampi namin sa katauhan ni Mina, ang waitress. Nagkita kami at binuo ang plano sa Vincenzo's. Ibinigay niya ang layout ng restaurant at ang timing kung kailan papasok si Miguel. Dudurogin mo sila, sabi ni Mina nang may kasiyahan matapos naming mag-practice ng speech ko. At deserve nila ang bawat sandali noon. Ang gabi bago ang anibersaryo, tumingin ako sa aking asul na bestida. Hindi ang burgundy na gusto ni Berta. Handa na ako. Inimpake ko ang mahahalagang gamit at dokumento. Wala nang balikan ito. Tumawag si Miguel. Handa ka na ba para bukas? Handa na, sagot ko. Natatakot pero sigurado. Kinabukasan, maagang umalis si Jose para mag-golf kasama ang ama. 7:00 ng gabi, dumating kami sa Vincenzo's. Nakaupo na sina Don Ricardo at Doña Berta sa corner table. Naka-burgundy si Berta, ang kulay ng pamilya Collins at may ngiting hindi umaabot sa mata. 6 na taon, sabi ni Berta nang makaupo kami. Parang kailan lang. Marami na pong nangyari, sagot ko nang may ngiti. Nang matapos ang main course, sinimulan ni Jose ang plano. Tinapik niya ang kanyang kutsilyo sa baso ng champagne. Ang matinis na tunog ay kumuha ng atensyon ng lahat. Gusto kong mag-toast, anunsyo ni Jose. Ang boses ay umaalingaw-ngaw. Tumayo siya, nakangisi ng may tagumpay. Para sa 6 na taon ng kasal. Tumigil siya, tumingin sa akin ng may panghahamak. At para sa pagiging malaya, binata at naghahanap muli. Natahimik ang mga kalapit na mesa. Inabot ni Jose ang gift box sa ilalim ng upuan. Maliit na regalo para sa anibersaryo, sabi niya ng malakas. Binuksan ko ito. Ang t-shirt, 6 years of disappointment. Tumawa si Berta ng mahina habang nakangisi si Ricardo. Sa sandaling iyon, sa halip na mapahiya, naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan. Ang kanilang kalupitan ay tila napakaliit kumpara sa buhay na nasa loob ko. Tumayo ako, nakangiti ng totoo sa unang pagkakataon ngayong gabi. Nawala ang ngisi ni Jose. Salamat sa regalo, Jose, sabi ko, malinaw at matatag ang boses. Tamang-tama ang timing, may gusto rin akong i-anunsyo ngayong gabi. Naguluhan ang 3 Collins. Wala ito sa script nila. Una, salamat sa pagpapakita kung sino kayo talaga. Tinaas ko ang baso ko ng tubig bilang toast. Sa loob ng 6 na taon, sinubukan kong maging parte ng pamilyang ito. Ngayong gabi, malinaw na ang lahat. Naging galit ang mukha ni Jose. Umupo ka, Elena, pinapahiya mo ang sarili mo. Hindi, Jose. Sa pagkakataong ito, hindi ako ang dapat mapahiya. Tumingin ako sa kanilang 3. Alam niyo bang ang anak niyo ay sistematikong ninanakawan ng pondo ang aming joint accounts sa loob ng ilang buwan habang nagkukunwaring mabuting asawa? Tumigas ang mukha ni Berta. Hindi yan ang pag-usapan sa hapunan. Sang-ayon ako, sagot ko ng mabilis. Hindi rin angkop ang planadong pagpapahiya sa manugang niyo. Pero dahil wala na tayong modo, ituloy natin ng may katapatan. Inilabas ko ang unang dokumento mula sa aking bag. Nakuha ko na ang kalahati ng assets ko, kasama ang kita sa pagbenta ng bahay namin kahapon na nabili sa halagang mas mataas sa asking price. Namula si Jose sa galit at gulat. Hindi mo mabebenta ang bahay nang wala ang pirma ko. Pumirma ka sa listing agreement, 3 linggo na ang nakakaraan, sagot ko ng kalmado.
Naalala mo yung tumpok ng papeles sa opisina mo? Dapat nagbabasa ka bago pumirma. Akmang tatayo si Don Ricardo, pero itinaas ko ang kamay ko. Hindi pa ako tapos, may isa pang tao na dapat makarinig nito. Tumingin ako sa pinto at tumango. Lumabas si Miguel mula sa pinagtaguan, naglalakad ng may kumpiyansa patungo sa aming mesa. Ang pagkakahawig ng magkapatid ay hindi maikakaila, dahilan para mapatitig ang ibang kumakain. Hello, bulong ni Berta, namumutla na parang nakakita ng multo. Tumayo si Miguel sa tabi ko at humawak sa likod ko bilang suporta. Hello, mother, dad, little brother. Matagal na rin. Ang katahimikan sa mesa ay nakabibingi. Anong ibig sabihin ng family reunion na ito? Garalgal na tanong ni Ricardo. Matagal na dapat ito, sagot ko. Tumingin si Jose sa kapatid, tapos sa akin. Unti-unting napagtatanto ang nangyayari. Kayo? Magkakilala kayo? Nagkumparahan kami ng nota tungkol sa pamilya Collins. Nakapagliliwanag, sagot ko. Inilapag ni Miguel ang folder sa mesa. Ito ang mga kopya ng orihinal na partnership agreements ng Collins Financial. Gaya ng nakikita nyo, legal na akin pa rin ang 25% ng kumpanya sa kabila ng creative accounting ni Dad. Wala kang ebidensya, sigaw ni Ricardo, nanginginig sa galit. Meron kaming lahat, kalmadong sagot ni Miguel. Bank records, orihinal na dokumento, witness statements. Nakafile na ito sa korte sa Lunes ng umaga. Hinawakan ko ng marahan ang aking tiyan, inihahanda ang huling pasabog. At isa pang anunsyo bago kami umalis. Buntis ako. Natahimik ang buong restaurant. Ang mga tinidor ay nakabitin sa ere. Kami ni Miguel ay magkakaanak. Isang tagapagmana ng pamilyang Collins na hindi makikilala ang manipulasyon at kalupitan na tinatawag niyong pagmamahal. Nabasag ang katahimikan sa pagsinghal ni Berta. Pinlano mo ang buong palabas na ito para ipahiya kami. Hindi, Berta. Kayo ang nagplano ng kahihiyan ko. Tumanggi lang akong maging biktima. Kinuha ko ang t-shirt mula sa kahon. Sayo na to, mas bagay sa pamilya niyo kaysa sa akin. Inilapag ko ang t-shirt sa harap niya at inabot ang kamay ni Miguel. Paalam, Jose, tatawagan ka ng abogado ko para sa diborsyo. Habang naglalakad kami palayo, narinig ko ang malakas na paghampas ng kamao ni Ricardo sa mesa, ang bulong ni Berta at ang gulat na katahimikan ni Jose. Nadaanan namin si Mina na nag-thumbs up ng pasimple. Paglabas namin, ang hangin sa gabi ay sariwa at malinis. Ayos ka lang? Tanong ni Miguel ng mahina, hinigpitan ang hawak sa kamay ko. Huminga ako ng malalim, nararamdaman ang pag-alis ng bigat ng 6 na taon. Oo. Bumukas ang pinto ng restaurant at lumabas si Jose, humahangos. Hindi pa tayo tapos, sigaw niya, basag ang boses. Lumingon ako sa huling pagkakataon, sinalubong ang tingin niya ng walang takot. Tama ka sa isang bagay, Jose. Malaya na ako. Ngumiti ako, totoo at hindi pilit. At yun ang dapat ipagdiwang. Hawak kamay kaming naglakad ni Miguel palayo sa nakalalasong pamana ng mga Collins patungo sa isang bagay na totoo, tapat at puno ng pag-asa.